Pangsanlibutang ulat. Himala sa Kagubatan. Part 1. June 21, Army. Indonesia. Isang batang babae na nagngangalang Army na nag-aaral sa isang mission school sa Kagubatan ang nagsabi sa kanyang guro tungkol sa isang ina na hindi makalakad. Hindi pumunta si Army sa mga bundok ng Papua sa Indonesia upang gamutin ang sinuman. Hindi siya doktor at wala siyang masyadong alam tungkol sa medisina. Siya ay isang misyonero na pumunta sa mission school sa Kagubatan upang turuan ang mga bata tungkol kay Jesus, ang dalubhasang manggagamot. Ngunit naantig ang kanyang puso nang marinig niya ang tungkol sa ina na hindi makalakad. Siya at ang isang kapwa misyonero ay nagpasya na umakyat ng 8 oras sa bundok para bisitahin ang babae sa kanilang liblib na nayon. Nasumpungan ni Army at ng kanyang kaibigan ang ina sa isang maliit na kubo na gawa sa damo. Umiiyak siya sa sakit habang siya ay nakahiga sa kama. Ang kanyang kanang tuhod ay may sugat at ito ay namamaga. Hindi nagkakaintindihan sila Army at ang babae dahil magkaiba sila ng lingwahe. Ngunit sa pamamagitan ng sign language ay ipinaliwanag ng ina na siya ay nahulog mula sa isang puno 7 taon na ang nakaraan at hindi na makalakad mula noon. Ang nayon ay napakalayo sa kanilang lugar kaya ang doktor at ospital ay hindi opsyon para sa kanila. Matapos ang aksidente ay iniwan na siya ng kanyang asawa at iniwan sa kanya ang kanilang 4 na mga anak. Natuwa ang ina sa pagbisita nila Army. Nawalan na siya ng pag-asa. Nilinaw niya na inilalagay niya ang kanyang bagong pag-asa kay Army at sa kanyang kaibigan. Tulungan mo akong makalakad muli, pakiusap niya. Lumabas si Army at ang kanyang kaibigan sa labas ng kubo. Kailangan nilang manalangin sa dalubhasang manggagamot. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan, sabi ni Army. Ipakita sa amin kung paano tutulungan ang babaeng ito kahit na wala kaming masyadong alam tungkol sa panggagamot. Pagbalik sa loob ng kubo, maingat na nilinis ni Army at ng kanyang kaibigan ang sugat. Tulo ang mga butil ng pawis sa kanilang mga mukha. Nag-aalala silang lumala ang sugat. Nagtipon ang mga kapitbahay sa kubo para manood, at talagang pinagpawisan si Army at ang kanyang kaibigan. Iniisip nila kung malalagay ba sa panganib ang kanilang buhay sa bawat kilos ng mga kapitbahay na nagmamatsyag. Pagkatapos ay nagsalita si Army sa babae tungkol kay Jesus. Isang tao lang ang makakapagpagaling sa iyo, sabi niya, gamit ang mga sign language para siya ay maunawaan. Ang isang taong ito ay si Jesus. Hindi kailanman narinig ng babaeng iyon ang tungkol kay Jesus. Walang sino man sa mga kapitbahay ang nakarinig tungkol kay Jesus. Nagsagawa sila ng isang anyo ng mistisismo. Wala akong alam tungkol sa iyong Jesus, sabi ng babae. Ngunit tatanggapin ko ang sino mang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan. Pagkatapos linisin ang sugat, inialok ni Army ang mga natural na paraan ng paggagamot na mayroon siya sa kanyang backpack, charcoal at vitamin C na mga tableta. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang ina at mga kapitbahay na magdasal. Pagmulat ng mga mata, nakita ni Army na umiiyak ang babae at mga kapitbahay. Si Army ay bahagyang nataranta, iniisip kung ano ang mali. Ang mga kapitbahay na hindi rin nagsasalita ng kanyang lingwahe ay ipinaliwanag na ang panalangin ay nagpakilos sa kanilang mga puso. Parang may nagsalin ng iyong panalangin sa aming mga tainga, sabi ng isa. Nararamdaman namin ang isang presensya na nakapaligid sa amin habang kayo ay nagdarasal, sabi ng isa pa. Pagkatapos ay lumingon si Army at nakita ang mukha ng babae. Ito ay ganap na nagbago. Dati larawan ng kirot at pagdurusa, ngayon ay nagniningning sa kagalakan at kapayapaan.
Nangako si Army na babalik sa susunod na linggo upang tingnan ang kanyang paggaling. Si Army at ang kanyang kaibigan ay naglakbay ng 8 oras pauwi. Habang sila ay naglalakad, sila ay nagdasal. Paano sila makakatawag sa telepono para makakuha ng medikal na impormasyon para matulungan ang babae? Saan sila makakahanap ng signal ng cellphone? Nakatira sila sa kabundukan at hindi nakatanggap ng signal ng cellphone sa loob ng ilang buwan. Ating ipanalangin ang mga hindi pa naaabot na mga tao ng Papua sa Indonesia. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa trimestring ito ay makakatulong sa pagtatayo ng mga classrooms, administration building, isang library, at isang auditorium para sa College of Theology ng Papua Adventist. Lumipat ang kolehiyo sa Nabir matapos nawasakin ng baha ang dati nitong campus sa ibang bahagi ng Papua noong 2019. Sa kasalukuyan, nagkikita ang mga estudyante sa mga hiram na silid-aralan sa isang Adventist Academy. Salamat sa pagpaplano ng masaganang 13th Sabbath offering sa susunod na linggo para suportahan ang kolehiyo. Ating alamin ang karugtong ng kwento ni Army sa susunod na Sabado.